natin dito sa Pilipinas, huwag po natin bibitawan ang laban natin para sa isang malinis na eleksyon para sa 2028. Tandaan po natin na grabe ang kalokohan na ginawa nila ngayong 2025. May aligasyon po na nagkakabilihan ng boto doon mismo sa loob ng COMELEC para lamang mapanalo ang mga kandidato. At ako po personally, may hawak ako ng mga recorded messages at recorded na conversation na umaakit po mismo ang mga napakataas na tauhan sa COMELEC. At alam nyo na kung sino ang tinutukoy ko, hindi ko lang mailabas-labas dahil yung mga may hawak ito ngayon ay involved din doon sa conversation na to. Kaya napakasigurado po ako sa lahat ng kalokohan nilang ginawa. Chairman George, panahon na para magsabi ka ng totoo. Hindi mo pwedeng sabihin na paulit-ulit lamang ito dahil paulit-ulit ka naman nagsisinungaling. Boom! Panis! Paulit-ulit ka nagsisinungaling. O, kaya po, hindi niya pwedeng sabihin, guys, na paulit-ulit daw tayo. Hindi po tayo paulit-ulit. Ito po isang call out, 'di ba? Kino-call out po natin na ito po ay idininig po sa Senado, mga kaibigan. Ito po dapat priority po ito, guys. Pag nag-umpisa na po ang session sa Senado, dapat po priority itong sa COMELEC, no? Itong malaking fiasco po sa COMELEC, mga kaibigan. Iskandalo po ito, guys. Kaya kailangan ma-prioritize ito sa Senado. Hindi po pwedeng sabihin paulit-ulit kayo, paulit-ulit. Hindi po ito paulit-ulit, ha? Sabi po ni Attorney Respicio, ang paulit-ulit kayo kasi paulit-ulit kayong nagsisinungaling. Ayaw nyo kasing umamin, ayaw nyo sabihin ng totoo na meron naman talagang nangyaring kabalastugan during the 2025 election or the midterm election po. Di ba? Sabi nga ni Attorney Respicio kung naalala nyo, guys, di ba, marami na po siyang nakausap, no? Marami po siyang nakausap, mga kaibigan, na biktima po, biktima po sila ni Georgina, na isiniwalat po nila, guys, na meron po talaga silang nakuhang audio recorded. At ilalabas po nila, mga kaibigan, lahat po yan. Yan po ay isa sa mga evidence, no? At may mga testigo po siya dyan. Kaya po, pag nagkaroon na po ng Senate hearing, mga kaibigan, ang sabi po ni Attorney Respicio ay isa po siya sa mga tetestigo po. Pupunta po siya ng Senado, guys, para ilabas ito lahat. Kaya pagdating po ng August, alam ko August na po mag-uumpisa, no? Ilang araw na lang po, mga kaibigan, magkakaroon na po ng session. After po ng SONA, mga kaibigan, magkakaroon na po ng oath-taking yan, no? Lahat, Senado tsaka Congress. At official na po, magbubukas na po yan, mga kaibigan. At sabi nga nila, yung araw na yon ay mag-uumpisa na po ang unang session. Kaya, guys, nananawagan po si Attorney Respicio na ito po ay i-prioritize sa Senate Blue Ribbon Committee, which is headed by or led by or presided by or magiging presiding officer dyan, hindi pa natin alam, ay si Senator Marcoleta po. Sana po, mga kaibigan, matuloy po yun, no? Dahil ang alam ko, mga kaibigan, ang gusto pong ipahawak or ang gusto pong hahawak sa Senate Blue Ribbon Committee po ay si Senator Marcoleta. Kasi pag siya po ang naging leader dyan or siya ang naging chairman dyan, mga kaibigan, lahat po ng mga dapat magkaroon ng Senate inquiry, especially po itong COMELEC. Dahil ang daming biktima, guys, grabe. Isa na dyan ang Duterte Youth Party List na hanggang ngayon, mga kaibigan, inaantay pa rin ng Duterte Youth Party List kung kailan sila ipoproclaim. Mukhang nawawalan lang po ng pag-asa. Pero hindi pa naman tapos ang laban. Mag-uumpisa pa naman sa August yan. Tingnan natin kung ano mangyari po. Dahil ang dami na po na-proclaim. Na-proclaim na po si Boy Dila na hindi naman nanalo. Na-proclaim na rin po ang Tingog Party List na hindi rin naman sila binoto. Pinagloloko lang nila ang mga tao. Kunwari, meron silang mga substitution. Yun pala, pinagre-resign lang nila. Kasabwat pala sila. Sabwatan pala itong mga kaibigan ng COMELEC. Kaya po, guys, tama po itong panawagan po ni Attorney Respicio na idinig po ito sa Senate. Dahil meron po siyang mga audio, audio recorded po ito, guys, naka-record po lahat yan. Na meron talagang conversation po na itong si Georgina ay umamin po talaga siya, mga kaibigan. Patungkol po ito sa 300 million para manalo. O, di ba? Meron na, naka-record yan. Kaya wag po kayong mag-alala, guys.
talagang ako, I believe na talagang matutuloy po ito mga kaibigan. Dahil pagdating po ng session, no? Pag nag-open na po ang session sa Senado, ay naka-line up na yan, no? Kaya nga sana, no? Sana po ituloy po ito mga kaibigan para magkaalaman na. Kasi ang gusto po ni Attorney Respicio, clean, honest election sa 2028. Kaya yun po ang inaantay natin, guys. Clean, honest election sa 2028. Kasi pag napatunayan mga kaibigan na itong si Georgina ay talagang gumawa ng kabalastugan, ha? At syempre, sabwatan kasi yan eh. Syempre pag alam mo, pag naipit siya dyan, itong si Georgina, ilalaglag niya si Tambaluslos eh. Maniwala kayo sa akin. Ilalaglag niya si Tambaluslos, ilalaglag niya si Kokak, si Palaka. Si Palaka kasi kasama din dyan eh. Pero si Palaka, di ba, nawawala ngayon, di ba? Si Palaka po, nawawala ngayon, ha? Nawawala na naman siya, guys. Nagpakita lang siya ng isang araw, nawawala na naman si Palaka. Pudinet, bagyo eh, kaya nawawala. Palaka, nawawala sa baha. Okay, hindi po yan, no? Anyway, mga kaibigan, ito na nga, no? Ito pong si Georgina, guys, talagang madidiin po ito. At sigurado ako, mga kaibigan, the moment po na talagang matukoy yan doon sa Senate, guys, kakanta yan. Kakanta po yan, mga kaibigan, maniwala kayo sa akin. Ikakanta niya lahat ng kasabwat dyan. Kasi ang daming kasabwat eh. Kung hindi ako nagkakamali, 7 or 6 hanggang 7 ang nakapangalan po dyan or pinangalanan po, mga kaibigan. Ito po yung mga chairman or ito po yung mga commissioner po, ha? Mga commissioner po ito, mga kaibigan. At meron pong isa dyan, ha? Sabi po ni Atty. Respicio, meron silang kausap dyan. Siya po yung nagbibigay ng expose. Kaya siguro po tayo, mga kaibigan, talagang mako-corner po siya dyan. Itong si Georgina. At pagdating po sa Senate, guys, magkakaroon talaga ng conviction yan. At syempre, mga kaibigan, pag nangyari yon, makukuha na po ang hustisya. Kasi ang dami po talagang nabiktima nitong midterm election. Eh, di ba, kawawa ngayon yung Duterte Youth Party List, di ba? Hanggang ngayon, ha, inaantay pa rin natin na sana man lang ma-proclaim po sila, mga kaibigan. Kasi, syempre guys, ang Duterte Youth Party List po, sila po ang pinaka-legit na nanalo. Sila po ang may karapatan at deserve po nilang makaupo dahil nakakuha po sila ng almost 3 million votes at 3 seats sa Kamara. Samantalang yung iba dyan, hindi ba lang umabot ng milyon ang boto? Meron pa nga isa dyan eh, 74,000 lang nakuha eh. Wala pang kalaban yan, ha? Wala pang kalaban yan. Ano kaya kung may kalaban siya? Makakakuha pa kaya siya ng 74,000 votes? Baka wala ng boto pag may kalaban. Di ba? O, kilala nyo yung ibig kong sabihin. Kilala nyo yun. Si Tambaluslos. Okay. Mamaya pag-usapan po natin yan, guys, kasi may pasabog po dyan. Si Attorney Respicio po. Ang pinakaabangan po ng lahat dito, mga kaibigan, yung Senate inquiry. Sana po matuloy at idiin niyang si chairman. Si Attorney Respicio po, matindi po, guys, no? Grabe talaga si Attorney, ibang klase. To the highest talaga ang kanyang energy. Ayan po, mga kaibigan. So, nagre-request na po sila. Magkaroon po ng Senate inquiry po, mga kaibigan, patungkol po sa nangyari sa midterm election. At handang-handa po maging testigo. Maging testigo po si Attorney Respicio, mga kaibigan. Sarili niya po, guys, no? Sarili niya po. Gagawin siyang testigo. Para po, mga kaibigan, mapanagot po si Georgina sa kanyang mga kabalastugan na ginagawa po sa midterm election. Kasi po, wala talaga eh. Kailangan talaga may kumilos dyan eh. Hindi po pwedeng tahimik na lang eh. Kasi parang tumahimik na naman, di ba? Kailangan talaga, mga kaibigan, meron po talagang kumilos dyan. At meron pong maglakas loob na magkaso po dito kay George, no? Kaya nga, di ba, pumunta po sila ng NBI kasama po ang mga retired generals
mga bishops, mga iba-iba pa mga society po, no, leaders or mga sector po ng lipunan natin. Pumunta po sila ng National Bureau of Investigation para mag-file po ng reklamo laban po dito kay George. At ang reklamo po, matindi po mga kaibigan, no? 61 or 63 million counts ang kinaso nila or ang ipinataw nila mga kaibigan dito kay Georgina. Maliban pa po sa bribery, ha? Meron po siyang bribery, 300 million. At marami pa siyang mga kaso po. Ito po, first time po itong nangyari sa kasaysayan po ng Philippine politics na ang dami pong reklamo sa COMELEC, ang dami pong reklamo sa gobyerno. Patong-patong-patong po na reklamo, guys, ang nakafile ngayon sa Supreme Court. Kaya po mga kaibigan, ang Supreme Court po, sumasakit na po ang ulo. Kaya minsan, guys, minsan naiintindihan ko sila kung bakit po nagkaiba-iba po ang kanilang mga desisyon. Siguro dahil sa sobrang dami reklamo. Araw-araw may nagreklamo eh. Kaya kailangan talaga bumaba na si Bangag eh. Ha? Kailangan na po, no, na bumaba na po si Bangag sa pwesto dahil nagkagulo na po ang Pilipinas. Gulo-gulo na po talaga, grabe. Araw-araw may reklamo. Bihira naman tong eleksyon na to. Araw-araw may nabibiktima, mabuang. Ay, nako. Kaya po mga kaibigan, sa totoo lang ako po mga kaibigan, na personally po, natutuwa po ako guys na nagkaroon po tayo ng Attorney Respicio. Alam mo, sa totoo lang malaki talagang papasalamat ko kay Attorney Respicio, Harold Respicio po. Dahil sa sobrang ingay niya guys, hindi po siya, ibinalik po siya mga kaibigan. Alam niyo ba guys, na suspendido din yan si hindi rin siya na-proclaim. Kasi sa sobrang ingay niya po mga kaibigan, natakot siguro si George sa kanya, pero claim po siya. Sa sobrang ingay eh. Sabi siguro ni George, naku, takot ako dito, kailangan i-proclaim natin to. Na-proclaim po siya guys, Vice Mayor ng Isabela. Hindi dapat niya ma-proclaim eh, katulad nung Duterte Youth Party List, hindi siya na-proclaim, no? Kasabayan niya ni Attorney Harold eh. Pero siya guys, na-proclaim po siya mga kaibigan sa sobrang ingay niya. Natakot po si George sa kanya. Oo nga, Elizabeth Bagsika, na-stress na sila eh. Ito ang admin na pinaka-problema. Opo, ito talagang admin na napakadami talagang problema. Diyos ko po, Ginoo, Puragaba in town.